Daranasang ito'y tupdit gawin, ang patuloy na sa akin makipagtipan. Kung bukal sa puso nyo ang inyong pagdatal, mararamdaman nyo ang wagas kong pagmamahal. Kung tapat sa puso nyo ang inyong pagpupuyat, pagdalaw nyo sa dambana kong aking tinahanan, magsisilid ito sa inyo ng iba yung galak, magdudulot sa inyo ng iba yung katatagan, magbubukas sa inyo ng tunay na liwanag, magsisilid sa inyo ng tunay na katapatan, magbabahagi sa inyo ng tuwirang kasiyahan. Aking mga mahal, inyong pagnilaya ng sakit tinuran, namnamin nyo ang sakit, paunang pag-uulat sa inyo ay aking hinayang. Walang bagay kayo na di makikita, subalit ang gawa ko, mga salita ko'y hindi mababanaag ng di tapat, at walang pandama na ako'y hindi lubos kinikilala. O aking mga minamahal, magnilay kayo at magbulay, magtanto kayo ng tuwiran, upang malubos ang galak, upang malubos ang pagtanggap, na pagsusuri nyo'y maging ganap, na tuwirang walang masayang na lahat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran. Malubos ang inyong iliwanag, Epata, mabuksan ang pangunawa niyo. Katotohanan ang saki tinuturan, kung papaano ang lamig ay nararamdaman nyo sa balat, at ang pag-ibig ay nanunuot sa kalooban. Gayon din naman, kung hindi nyo nanamnaming tuwiran ang handog kong ito, walang pakinabang. Subalit sa inyong mga nagpapahalaga at tuwirang binigyang kahalagahan, ano nga bagang puyat na matang hindi ibibigay ang lakas at sigla, ang liwanag na tuwiran, upang patuloy pang makilala, makita ang gawa kong mainam. Sino nga baga ang naghandog ng oras na masasayang at mawawalan, kung tuwirang tatanggapin sa damdamin ay ang hindi niya nasilayan? O aking mga mahal, ganap ninyong pagnilayan ang sa akin tinuran, ganang pagkatao'y di sasambitin man lamang, ganang pagkatao'y di ito gagawin, ang kayo'y magpagal na ganitong oras ay magbantay, at hintayin ninyo ang pagluwal. At tiyamang hindi nga pagkatao ang sa inyo'y marapat na tinanggap, maging ganap nawa kayong lahat, at patuloy niyong maging ganap na makilala pa kung sino ang sa inyo'y minarapat at nilaan. Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, makinabang ang marapat, higit pang siksikin, umapaw ang galak.
Nekkarameneyanam, nekkarameneyanam, nekkarameneyanam. Maari ngang hindi magtibay ang hindi ganap at lubos na kumilala sa akin. Bagamat naituring na hinirang, kung hindi nga ninamnam ang mabubuti kong ginawa sa katauhan ng aking sa inyo, ay ngayon nasisilayan. Subalit kung nakita lamang at binigyang kahalagahan, hihina kaya ang paglaban, magugupo kaya ang katawan, mawawalay kaya sa akin, at mawawalan ng pag-asa. Hindi, mga mahal ko, sapagkat kung paano kayo'y taong nakikibaka, si Kunching din ay taong tulad nyo. At kung siya'y magiging marupok, at di rin katulad ng isang matadag na lalaban at pakikibakahan, ako kaya sa kanya'y mananahanggan. O aking mga minamahal, tantuin ninyong sa aking sinambit. Basahin nyo sa aking banal na aklat. Lahat ng sabi sa inyo'y nilahad. Inyong mababasa at matutunghay lahat. O aking mga iniibig, tigibin ninyo ng galak ang inyong damdamin. Huwag ninyong panaigin ang inyong kalooban, nang huwag manaig ang inyong kaisipan bilang katauhan, kundi ang panaigin ninyo yang sa akin, upang manaig din naman ang sa ama ko, na naging ama ninyo at ama ng lahat, na kung tuwirang kinilala, sa pagpapakilala ko'y natanggap, naganap, sa katauhan ng saki pinagluluwan at dinadatalan ng aking pahayag. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, katotohanan. Sino nga ang matapat na mga nagbabata, naghihintay sa marapat, sa dapat ay gumaganap, na di tuwirang pinagkaloob ang katagumpayan. Sino nga ang ginto at ano ang ginto para makilala ang gintong buhay? Mga mahal ko, ako ang gintong aral, gintong buhay, ginto ninyong dapat kamtan. Hindi ang nakasisilaw sa inyong mga mata na makapagdudulot ng pagkakasala. Di man ninyo nasisilayan ang gintong kaloob ko kung ito'y pahahalagahan nyo. Sisibol at lalago, lalawak ang maaabot sa buo ninyong pagkataoy, magiging marapat na kapakinabangan. Halina kayo, mga anak na minamahal ko, namnamin ang mga sinasambit kong ito. Ganang pagkataoy di ba'y luluwal sa inyo? Hindi may tuturan man lamang, sapagkat ganang pagkataoy walang kaisipan, na ito ay pag-aralan at maaralan kayong lahat, at sa aking binigkas, makapagtanto't makapagbulay ang marapat na tumanggap. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal na lubos, sapagkat ang pag-ibig ang siyang nagbunsod upang magkaroon kayo ng gawain na ganito, upang mapaglingkuran ko kayo sa pamamagitan ng katauhan, sa mga katauhang ginamit ko, sa mga hinirang na napili ko, naway maging tapat kayong lahat. Sumainyo ang kapayapaan na sa tuwina'y pagbati ko at sambit kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat yan ang pawang katotohanan, kaya't ako'y naririto sa sanlibutan. Nililibot ang daigdigan, ginagalugad kong tuwiran, hinahanap ang marapat na sa ama'y aking ilalaga. Siya ang kahatulan, ako'y tagapamagitan. Sumainyo muli ang paghahari ng kapayapaan, ng kagalakan, at wagas na pagmamahalan. Nekkarameneyahanam,
Nekkarameneyana, nekkarameneyana. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal. Pagpaumanhin po ninyo sapagkat kung paano ang alas 12 ang siyang bilang ng 27, di po ba? Kung luluwal ako sa inyo ng 11, sa totoo lang hindi naman din po ako tulog eh. Nakahiga, subalit sa isip at damdamin ko, maghihintay ako ng alas 12 at luluwal na. Subalit hindi yaon ang naganap at natupad sapagkat inatasan po akong magtala. Binibigyan ako ng tinuruan po ako ng Espiritu kung paano magpuri sa Ama para sa gayon ay buong ganap na ilaganap sa lupa, sa sanlibutan na pinasasalamatan ko po siya sapagkat kung hindi po sa kaloob niya ay hindi ko naman mababata. Hindi ko rin gagawin ang ako'y magsuot ng puti na ito. Sapagkat sino nga po ba ang may gustong nakasuot ng ganito? Ay hindi ka naman pare, hindi ka naman madre, hindi ka naman, ay sa totoo lang po sa unang buhay ko eh. Akala ko kasi ang mga pare lang ang nagsusuot ng sutana, no? Kaya kapag halimbawa, may pinuntahan akong lugar, may nakita akong mga nakasuot ng, ano naman kaya yung babae na yun, sabi ko. Kaya ako, pinagnilayan ko po, bakit nga ba ako magagalit? Bakit nga ba ako magtatanong? Eh ako rin ay ganun nung nasa pagkatao ako. Pinakita lang po ng Ama, kapag ikay nasa pagkatao, talagang iba pag-iisip mo. Buhay po ba ang Diyos? Pinakita lamang ng Ama, na kapag ikay nasa pagkatao, iba ang damdamin mo. Mapangsino ka, ano? Mapagtanong ka, bakit kaya, ano kaya? Puro ganun, puro bakit kaya, ano po? Subalit, pag ibinigay pala ng Panginoon sa iyo, doon mo maunawaan ang lahat. Katulad ng mga ginagampanan sa dakong ito. Subalit, sabi nga, ang bawat ginagawa ng tao, hindi mo maaring suriin bilang ikaw sa pagkatao mo. Sapat na yung minsan mong naitanong, subalit hindi maaring alamin mo pa ang kaila-ilaliman ng kanilang buhay. Tama po ba? Subalit ang dapat alamin ng tao, ang kalaliman ng kalooban ng Ama, ng kapangyarihan niya, upang ang tao'y mabatid kung papaano siya dapat manahan sa Kanya bilang Diyos na totoo. Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa inyong mga nagbata, sa inyong mga nagbigay pahalaga sa mga alay na ito na iba't ibang kulay, orange, dilaw, puti. Talaga pong ang Diyos ay kasaganaan, kalinisan at liwanag. Kailan nga ba siya magkukulang? Wala siyang pagkukulang kailanman. Sa tuwin ay siya'y kasaganaan, sa tuwin ay siya'y pagpapala. Kaya ang sino man sa Kanya ay kumikilala, pagpapalang walang humpay. Hindi lang sa material, higit sa espiritual. At kapag sagana ka sa espiritual, siksik-liglig umaapaw ang iyong galang. Iba yung kagalakan ng pang-material sa pang-espiritual. Subukan po ninyong hanapin at maunawaan nyo itong aking sa inyo'y tinuran. Na ang pang-espiritual na pandama at pamumuhay hindi kayang tumbasan ng anumang yaman at kayamanan.
Sapagkat iba po ang kalusugan ng pang-espiritual at iba yung kalusugang pangkatawan. Iba yung material na bagay at espiritual na kaloob ng Ama. Kaya kung lahat po ng tao ay magkakaroong bahagi na espiritual na pamumuhay ay kakamting, masasabi niyo ang Diyos ay di sinungaling. Ang Diyos ay buhay na nakikipagtipan, nakikipagtotoo, at nakikipagtapatan. Lamang hindi po lahat ng tao ay nakikipagtotoo sa Kanya. Nang dahil hindi pa siya nadarama. Nawa patuloy niyong maramdaman siya at makilala. Patuloy na siya ang manguna. Subalit paano nga magaganap yaon? Paano nga ang paraan para ito'y maganap? Mahirap po. Napakahirap. Lalo na kung hindi ka pa handa. Subalit alam niyo po ba, napakagaan kapag ibinigay mo na totoo na ang sarili mo. Hindi ngayon ibinibigay mo yung maggagamot ka, maglilingkod kang katulad ng sa amin. Kahit tagasunod lang po kayo, na anak ng Ama na naghahanap sa kalooban niya at sumusunod sa kalooban niya, at nakikipagtotoo kayo, kung anong nararamdaman ng mga lingkod, mararamdaman ng mga tagasunod. Kung anong nararamdaman ng tao sa una na nakipagtipan ng Ama, nakipagtotoo na nakikita, nahayagan ang mga sinusugo niya, mga nagsasabing nagkatawang tao na mga anghel. At sa panahon ngayon, na wala mang anghel na tinatawag na nagkatawang tao na si Rafael, si San Miguel, si Gabriel. Subalit buhay ang Espiritu na binaba at nakipagtotoo kung mararamdaman ng lahat, higit pa doon sa mga pinakita ng Ama, mapapakita niya rin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ang pinakamahalaga po ay pagtanggap, pagkilala. Ano nga ba ang ginagawa ngayon sa oras na ganito ng mga kapatirang Divine Mercy? Libutin niyo ang gawain ng mga gawain sa buong mundo. Wala kayong makikita ngayon na ganito ang ginagawa. Hinahamon ko kayo kung may salapi kayo, maglibot kayo sa buong mundo. Wala kayong masisilayan na ganitong oras ay ganito ang ginagawa. Maliban yung mga nag-retreat na tinatawag. Yung mga nagsasama-sama na itinalaga nila yung araw nila na ganun. Subalit hindi sa ganitong paraan. Hindi sa ganitong kaparaanan. At lalong hindi ng dahil sa pagdiriwang. Mga mahal, patotoo lamang sa inyo ng Ama. May takda ang oras niya. May takda ang panawagan. May oras ang panawagan. Kung papaano ang mga hinirang niya ng panahong yaon, may oras na nakikipagtipan. May dakong tipanan. May takdang hinirang. May takdang tinagurian. Mga mahal, nawa ang oras na ito'y takdang oras ng ganap at lubos niyong pandamay, humigit pang madaman niyo ang Ama. Nawa ang araw at oras na ito na pakikipagtipan ninyo ay higit pang lubos na nakilala ninyo. Ang tinatawagan nyo, sinasamba ninyo, at dinudulugan, hinihingan ng inyong kailangan. Mga minamahal ko, pakatandaan ninyo,
Walang talino ang babae sa harapan. Walang katalinuhan ang babae sa inyong harapan. Na gayon ang ipangungusap sa inyo. Na gayon ang tutumbuking salita sa inyo. Na gayon ang iahayag na sasambitin sa inyo. Na gayon ang iuulat na pananalita sa inyo. Maliwanag na aking pinatototohanan sa inyo. Kundi ganang sa espiritu na binaba at pinaghari sa lupa. Dinako sa dakong ito. Ginamit ang dakong ito. Gumamit ng katulad nyo. Binahagi sa katulad nyo. Pinagkaloob sa bahaging katulad nyo. Nawa ay madama ninyo. Wala kayong gawain ganito. Wala kayong gagampan ng ganito. Wala kayong pagmamasdan at pakikinggan na ganito. Lamang nawangay tumimo sa puso ninyo. Sumayin nyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ako po ay isang buhay na patotoo na maging sa kasuotan may takda. Ano? Ito po ay regalo pa sa akin ng birthday ko, ni Misan na hindi ko pa sinuot. Misan, nagpunta ako ng Baguio, dinala ko, pero hindi ko po naisuot. At ito'y binigay din sa akin. Pero sabi ko, Pasko yata, no? Hindi po ako nagkakamali. Kaya ayaw kong pabatid sa akin. Basta, ibinigay itong December yata, December. Hindi ko po sinuot. Ako, nakita ko yung kuko ko, hindi. Huwag na po ninyong tingnan yung mga kuko ko. Kasi hindi po ako nakapag-test. Talagang ganyan. Kapag nasa pagkatao kay makikita mo yan. Pero pag nasa espiritu ka, pabayaan mo ng bakbak yan. Ano po? Mga minamahal. Ito po ang pinababatid sa akin ng espiritu. Anak, pag nilayan mo ang pinasuot ko sa iyong 3 bago. Ang sutana, pranela, at sandalyas. Ang pang-ampat ng lamig, ang kasuotan kong puti at ang sandalyas. Ano ang panloob mo? Puro luma. Ano ibig kong sabihin, anak? Nang ako'y tanggapin mo sa pamamagitan ng Espiritu at sa pangalan ng aking anak na si Jesucristo, pinangibabaw ko sa iyo ito. Ang nais kong sa tuwin ay maging ganap sa iyo ay ang aking kalinisan, ang aking liwanag. At ang gawin mong paghakbang ay bago na sa daigdigan. Huwag na yung luma mong tinatahak sa mundong ito. Upang patuloy mong maramdaman ang aking maalab na pagmamahal. Subalit bilang tao, huwag mong kalilimutan ang ikaw ay naging tao. Ang pagkatao mo na magulang na tao ang iyong pinagmulan. Sapagkat ang taong di marunong tumingin sa kanyang pinagmulan, walang mararating. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan bilang tao. Wala pong pinabatid kanina. Sa katotohanan lamang po ang isusot kong panlobe. Yung jacket na isa. Pero bakit hindi? Pasubali ko. Ayaw tanggapin ang isip ko at damdamin ko. Ito po ang sinuot ko. At sinarado lahat. Pagkatapos ay pinagtala ako ng nagpasalamat po ako sa Panginoon sa Facebook para patotoong hindi ko kinahihiya ang Diyos.
ang Diyos kung anong pinaglilingkuran ko at kung sino pinaglilingkuran ko at hayagang kong pakikilala sa buong daigdig pagtawanan man nila. Yun po ang dahilan. At alam niyo po ba kung anong oras ako natapos? Eksakto. 12:10. Buhay po ba ang Diyos? Maliwanag ang katotohanan. Iisang Diyos ang dapat mabuo sa atin. Sa 12 lipig ni Abraham. Tayo naway kanyang mga inapo. Tayo naway kasama sa lipi ni Yahweh na lahi ni David. Buhay po ba ang Diyos? At kung paano ikaw ay nakikipagtotoo at kinikilala mo ang Diyos mo, yan po ang tao. Marami nagsasabi, kilala ang Diyos. Kinikilala ang Diyos. Pero paano ang pagkilala? Paano ang pagsasabuhay? Mapakahirap. Mapakahirap iulat, ipaliwanag sa lahat. Kaya kung mahirap man para sa lahat na ito'y tanggapin, subalit sa Ama, magaan niyang binibigay, madali niyang pinamigay, kaya't umaasa siya, ang tapat sa Kanya'y makatatanggap. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyo pong lahat na mga nagpuyat, na mga nagtungo rito, nagbata mula pa kanina, nagvigil, nagpahalaga, maaga po kayong iba, yung iba maaga, no? Salamat sa inyo. Maraming salamat. Sa kabila man ng, sabi nga kanina ni kapatid Nanilo bilang naging kabiyak, di ba anniversary mamaya, mapupuyat, ba't aalis ka pa? Sabi niya. Hindi man ako nakakaramdam ka ako ng pagod at puyat sa paglilingkod ko eh. Nakakadama ako ng puyat at pagod ka ako pag nagbilang tawa ko. Sabi ko, subalit sa bawat puyat at paglilingkod ko, bawat araw hindi ako napapagod. Paniwalaan pamput hindi. Saan po ako napapagal? Pag gumawa ako sa tahanan bilang tao. Saan napapagal ang aking isip? Pag nag-isip ako bilang tao. Kaya ayoko na pong mag-isip. Sapagkat pag nag-isip ako bilang tao, sigurado sasakit ang aking ulo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya isang halimbawa po ito sa inyo. Isang araw pinabayaan ako ng Panginoon. Nang tanong ko ba't niloob mong mag-isip ako ngayon? Masakit po ka ako ngayon ng batok ko. Tsaka ito ko masakit. Anak, pinamimili lang kita. Kasi panahon ng palay pumasok sa isip ko. Kaya maghanap buhay ako ngayon. Panahon pa ako ng palay ngayon ikita, no? At talagang tinaning ako. Pumapasok lahat. Kung may sarili kang kita, hindi ka hinahamak-hamak. Lahat napakarami pong pumapasok. Na, sabi ko, ang dami-dami po. Panginoon, sabi ko, di ko naman gustong ako'y regaluhan. Pero ba't niriregaluhan ako? At ayaw ko naman po yung nagregalo sa akin tapos aalis baka mamay nabigatan, nahirapan. Ayoko po noon. Sabi ko. At yung panghihinawaan niya ako, ayoko po ako noon. Ayaw ako sagutin. Hindi ako sinasagot. Ayoko po yung binibigyan ako tapos susumbatan ako. Hindi po ako nagmamataas at nagmamapuri. Sabi ko, Panginoon, na kaya ayaw ko yun. Pero batid mo ka ako yun. Niloob mo sa akin maganap. Sabi ko. Nagbilang tawa ko. Marami akong tanong. Hindi natapos ang pagtatanong ko, sumakit ang bato ko. Sumakit ito ko. Ano po ang naganap? Anak, bakit niloob ko? Para maiulat mo sa tao. Mga minamahal ko,
Kung minsan pagtatawanan ka ng tao, siguro nagmamatwid ka lang yan. Binigyan mo na naman ekang kahulugan, binigyan mo na naman ekang katwiran. Ano po kung hindi kayo maniwala? Ang mahalaga, ito ang totoo. Kaya kung minsan may pinapahintulot ang Diyos sa iyo para maging isang halimbawa ka, para maging isang totoo ka na mayulat mo yung dapat kung nakikipagtotoo ka at kung inuuri mo ang nagaganap sa buhay mo. Subalit kung hindi, wala ka nga may sisi. Wala. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, napakabuti ng Ama. Sino nga ba ang gustong inaapi? Wala pong taong gustong apihin siya. Subalit bilang isang lingkod, marami ang nagtanong sa mga naglingkod. Baybayin niyo po sa banal na aklat. Panginoon, ba't ako ginaganito? Panginoon, ba't ganun sila? Sige po, basahin niyo po sa banal na aklat yan. At mababasa niyo lahat yan. Bakit nga po? Sapagkat ikaw na inaatasan, may pinabibigkas sa iyong salita, yung hindi makatanggap, pinaparatangan kang ikaw lang ang nagkatang-isip niyan. Pinaparatangan kang ikaw lamang ang gumagawa niyan. Subalit ang pinakamahalaga, isang araw pinatutotohanan ng Ama na hindi ikaw ang nagkatang-isip. Sapagkat pinatutupad niya nang dahil siya ang nangusap. Buhay ba ang Ama? Mahirap ipaliwanag at mahirap tanggapin ng pagkatao. Subalit pakatandaan po ninyo, kung magbibilang tao ka at gagawin mo ang ganito, baka mapahiya ka. At kung bilang pagkatao naman po hindi namimithiin, ba't mo mimithiin? Kung nakikinabang po siguro, kung may bayad lahat kayo, hindi sayang yung pagmimithi dahil nakinabang. Paano yung manaka-naka lamang ang pakinabang mo sa kapwa mo? At pagkatapos ay ang kahatulan ay walang katapusan. Sige po. Susunod pa kaya tutupad kung bilang tao? Kailanman ay hindi. Kaya inyong pagnilayan, kung bilang pagkatao kayo, masusunod nyo kaya ang kalooban ng Ama? Matutupad kaya ang kagustuhan niya? Samantalang ang dami mong sinasalang-alang sa sarili mo at marami kang inaalala sa sarili mo. Kaya't maliwanag na tinura ng Kristo, talikdan mo ang sarili mo at sumunod ka sa akin. Buhay ba ang Ama? At pagkatapos mong tinalikuran at sumunod ka, doon mo pa lamang mapapatotohanan na ang sinusundan mo ay hindi tao. Ang sinusundan mo ay hindi sinungaling. Ang sinundan mo ay hindi nagkukunwari. Ang sinusundan mo ay hindi salita ng masama. At doon kapag nakita mo, gawin mo ang patuloy na sumunod at pakikita niya sa iyo kung paano kang sumusunod. Nakikita mo ang kanyang daan ng katotohanan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, sa isip ng tao kapag doon mo linagay, mahihirapan ka. Kapag inisip mo, paano ba maglingkod? Paano ba sumunod? Paano ba magpakatotoo? Mahihirapan ka. Subalit tanggapin mo yung pakikipagtotohanan mo, walang mahirap na gagawin ka. Sapagkat ang nagpapagaan ng lahat ng yaon ay ang tinanggap mong pinakipagtotohanan mo. Sapagkat hindi ikaw ang magbabalangkas ng gagawin mo. Hindi ikaw ang maghahanap ng sasabihin mo. Hindi ikaw ang maghahanap para ikaw ay magalak. Kundi siya ang magbibigay, maghahain sa iyo para ikaw ay magalak, para ikaw ay makatupad, at para may masambit ka. Sapagkat siya ang mabuting hain
ang pinakamainam na hain na bahagi ng Ama sa buhay na ito. Espiritu Santo. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tumindig nga po kayo kasi hindi ninyo mararamdaman at maunawaan pag inaagaw na kayo ng antok. Sige, sayaw, sayaw. Kumusta ka? Kay Kristo'y masaya. Ipalakpak ang kamay. Kumustahin nyo nga po yung kapwa nyo. Kumusta ka? Pag sinabi nyo kumusta, kumustahin nyo yung katabi nyo. Eh sabi nyo, kumusta ka? Di po ba? O sige po, kumusta ka? Pwede na pong umupo. Naantok pa po ba? Sayang po yung inyong pagpupuyat. Sayang yung inyong pag-upo mula pa kanina. Kung pagdating ng hinihintay nyo'y para kayo yung mga 5 babae na naghihintay ng kasal. At kung kailan parating ng kinasal, tsaka sila walang gaas, langis. Buhay ba ang Ama? Bakit? Inagaw sila ng antok. Kaya walang nakinabang sa dala-dala ng hinihintay. Kung matatalino ang sinumang naghihintay, laging handa siya. Kung matatalino ang nagbabata, laging may tandata. Kung matatalino ang nakikibaka, laging nakahanda siya. At yan ang nais ng Ama. Laging handa ka, anak ko. Sapagkat kung naghintay ka sa akin, at nang dumating ako'y tulog ka, hindi mo makikita aking dala-dala. At kung kanina pa, ay inip na inip ka na, makita mo man ako, wala nang galak ang puso mo. Buhay ba ang Ama? Subalit, habang naghihintay ka, masaya kang nagbabata. At ginagawa mo ang ako'y isipin at damhin. Nang makita mo ako'y nanabik kang lubusan at lalo mong napag-alab ang pananabik sa akin. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, hambing sa isang ina na nagdadalang tao, habang nalalapit ang buwan ng kanyang panganganak,
siya'y nasusurpresa. Inip na may kalakip na galak. May kahalong takot, sapagkat hindi niya alam kung ano ang isisilang niya at kung paano siya luluwal. Subalit nang nakita niya, dahil tapat ang pag-ibig niya at mahal na mahal niya ang anak niya, ang hirap at sakit na naranasan niya habang ito ay humihilab, biglang na parang na lahat. Ang sumilay at nabanaag sa mukha ay ngiti at pananabik. Mga mahal, naway ito ang nabanaag sa inyo kanina. Hindi yaong sabi, kaya nga, natapos ang pangungusap sa una, sabi pa ng ilan, nasaan ang binata? Nasaan ang hinintay? Nasaan ang nakamtan? Isang halimbawa lamang, mga mahal ko, sa inyong pananampalataya, sa inyong pananalig. Kung nang nararamdaman mo sa una ang tinawagan at tinatawagan mong Panginoon, sayang-sayang puso mo, siglang-sigla ito, dahil masaya ka, maganda ang nangyayari sa'yo. Subalit, tiningnan kong tapat ka. Pumasok na ngayon ang kawalan ng pag-asa. Naganap na ngayon ang paninisipa. Naganap pa ang panghihinayang. Bakit mo ginawa yun sa unay? Gayon pala. Wala rin palang mangyayari. Yan ang tao. Kung tapat lamang na totoo, di sana'y di gagawin niyaon. Kundi sa kabila ng kanyang pinagdaraanan at tinatawid, kung sa puso'y matapat na tinanggap ang hinanap at nadama ang tinatawagan, hindi niya namamalayan. Lahat ng kanyang pinagdaraanan ay hambing sa bagyo lamang. Pagkatapos ng unos, patag ang lahat. O tao! Katotohanan ng saki tinuturan. Kung hindi lamang kayo magbibilang tao, kung hindi lamang sa tuwin ay pananaigin nyo ang katauhan nyo, kung hindi lamang sa tuwin ay pagkatao ang damdamin nyo, malulubos ang pagkilala nyo. Malulubos ang galak nyo. Malulubos ang pagtanggap ng Ama sa inyo. Sapagkat nakita niya ang inyong pagsusumakit na may kalakip na pag-ibig. Ang inyong pagbabata na may kalakip na katapatan. Ang inyong paghihintay na may kalakip na katotohanan. Kaya't isang araw, sa di mo inaasahan, at nang hindi mo na inaasam, doon pa sa'yo ibinigay. O tao! Katotohanan ng saki tinuturan. Kung inyong pagninilayan lamang, at sa inyo'y daramhin at bubulayin sa isipan, patototohanan ko sa inyo na di tao ang nangusap. Pasisilay ko sa inyo ang katuparan na marapat. Itatakda ang lahat sa mabuti madla. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mayroon ngang kasabihan ng tao,
Ang nagtutulog-tulugan ay mahirap gisingin. Subalit, ang tulog madaling ibangon. O tao, kung mulat man ang isip, subalit walang laman kundi sanlibutan. Natutulog ang diwa, subalit alamang mabuti di magawa. Mainam pa ang nalasing, pagkatapos na himasmasan, nagliliwanag ang isipan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala baga, ang marapat kailanman ay di nalulumbay. Ang ganap na tumutupad ay nasisiyahan. Ang tapat sa paglilingkod ay di nahihirapan. At ang bukal sa kalooban ng pagtanggap may lakas at katatagan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nagkaramenehan, nagkaramenehan, nagkaramenehan. Yamang kayo'y naririto, namnamin niyong tuwiran. Ang sa akin sa inyo'y iniulat, gawin niyong marapat, sa isip ay manahan. Sa damdamin nyo'y ganap na ilaga, amay wag mawala sa inyong katauhan. Magmithi kayong ganap na matanggap. Alalaong baga, ano aking nasa? Bakit kayo'y may gawain na ganito? Ni walang katauhan, di ginawa ng tao, at hindi lalagak bilang tao. Taong aking mga mahal, magnilay kayo at magbulay mula sa unang araw ng aking pag-aalay hanggang ngayong oras na ito. Kung ganang kuntsing lamang, hindi kayo matitipon at walang maglilingkod ni isa man. Natatawaging kaps, mga alagad, at itim mga korong tinatawag. Taong aking mga mahal, at di nalaganap ito sa daigdig, sa bilang na bayan, mga bansang naturingan, na niloob kong ito'y mapaabot. O aking mga mahal, ako'y lubos na nagbibigay, buhay na sa inyo'y nag-aalay, ni hindi nyo mahawakan, maliban ang katauhan, na kung nanamnamin at dadamhin magaganap. Ang sa akin ay sa inyo'y alay, nananagos sa buo ninyong kalamnan, do'y magdudulo nang di nyo marapat, kaligtaang ganap at limutin. O aking mga mahal, ganap ninyong pagnilayan ang sa akin sa inyo'y iniluwag.
ganang si Kunching lang, walang pagdiriwang, na tinatawag ninyong anibersaryo. Oh, yamang ako'y kinilala nyo, at tuwirang ganap na tinatawag ninyo, itong namnamin nyo, pakanamnamin nyo, buhayin nyong lubos sa puso nyo, upang makamtan nyo, upang maramdaman, buhay na sa inyo'y nakikitungo, nakikipamayan, nakikitahan, at templo ang inyong mga katawan. O aking mga mahal, kayo ay magnilay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng lubusan, makamtan ninyo ang sakialay, manuot sa inyong buong kalamnan. Nekaramanayana, nekaramanayana, nekaramanayana. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Naantok na po ba kayo? Alam niyo po, minsan nagaganap sa akin. Halimbawa, ginising ako ng alas 5, at pinagtatala. Bakit po nangungusap ang espiritu? Mata ko'y nadudukdok, nahantok. Pero diwa ako'y gising. Sabi ko, Panginoon, imulat mo yung mata ko. Gising niyo po, nagkakamali po ako. Nagtatagal. Ulit na naman. Kasi po kahit pikit, umipindot. Di babasahin mo mali. Ulit na naman. Nako, ba't po sinabi yun sa inyo? Sino po ba nagpapaantok ng mata nyo? Kayo po ba? Kung tuwirang siya po ang laman ng isip nyo, ay magigising kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, kung papaano ninyo iniisip siya, ay maaring imulat niyang totoo yung mata ninyong antok na antok. Huwag niyong pakinggan yung nanlilinlang, para kayo ay may kamtan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga po pag umuwi, saan ka ba galing? Doon kasi anibersaryo ng pagpaputi ni Apo Kunching. Pagpuputi ni Apo Kunching. Ano ang pagpuputi? Yung pagsuot ng damit. Ano naman ang ginawa nyo? Ewan ko, nakatulog ako Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang alam ko lang, nagbigay na ng mga alay. Kaya ang uwi niya, yung alay, ano naman kahulugan yan. Hindi ko nga napakinggan. Buhay po ba ang Diyos? Ang mahal. Nagising kayo. Gising na po ba kayo? Naku, yan po ang totoo niyan. Kapag ang laman ng isip nyo ay ang Panginoon at yung mga salita niya, gigisingin po yung diwa nyo. Gigisingin po yung mata nyo. At magigising ang damdamin nyo. Sige nga po, subukan ninyong wala kayong naririnig na salita ng Panginoon na tiniisip. Kundi yung antok nyo na yan ay magtuloy-tuloy. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sige po. Tingnan naman po natin kung kayo natulog kung may mapala. Anong oras ka dumating? Naku kanina pa ako dito ng alas 8. Kanina pa ako dito ng alas 7. Ikaw, naku, nauna pa nga ako kay Apo, dumating nga siya, naririto na ako, ano naman, napala mo, yun, nagluto, kamit nag-ayos, ano, natanggap mo, yung alay, hindi nga ako nakatanggap, ano natanggap mo, wala nga, Buhay ba ang Ama, mamahal,
Ano ibig sabihin nun? Kung may ninamnam po kayo, kung may tinanggap kayo sa puso nyo, abay wala man kayong bagay na nakamtan ngayon, sigurado kung ang pananalig nyo'y buhay at naging tapat ang pag-asa nyo, siguradong sigurado, araw-araw may biyaya ang Ama. Ayaw ko naman po kayo'y utuin ng siksik-liglig at umaapaw. Dahil hindi naman po tayo nangungulekta. Hindi naman tayo nagpopondong siksik, liglig, at umaapaw second collection. Wala naman po tayo ng ganon. Kaya, siksikin nyo sa puso nyo ang pananampalataya at liligligin ng Diyos ang galak ninyo! Buhay ba ang Diyos? Kaya naman po nila ginagawa yun. Meron silang mga project. Ano? Dito naman po yung project natin kung paano lalago ang pananampalataya natin. Kung paano lalago ang pananalig natin. At kung paano kayo magmamahal ng kapwa nyo, yun ang project nyo. Kapag nabuo ang pananalig, pananampalataya at pag-ibig ninyo sa puso nyo, may iniisip kayong gagawing mabuti sa kapwa nyo. Buhay ba ang Ama? At nang dahil may mabuti kayong iniisip na maganda sa kapwa ninyo, napakapagdudulot kayo ng galak aliw sa kapwa nyo. At kung paano kayo nakapagdudulot ng galak aliw sa kapwa nyo at nabibigyan nyo sila ng ganang makakatulong sa kanila, hindi ba kayo rin ay kung paano naghasik ay mag-aani rin? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan ang aking tinuturan. Katawa-tawa kung pagninilayan ng tao lamang. Subalit, kung magiging matapat ang puso nyo, ito'y totoo na magaganap sa buhay nyo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Hindi kayo dinadaya na magbigay kang siksik-liglig at umaapaw. Pagkatapos wala ka namang biyaya at pagpapala, hindi mo naman napagninilayan, kaya wala kang dumaratal na biyaya, di ka totoo. Ang inisip mo lang yung siksik-liglig. Paano magaganap yaon kung hindi bukal sa puso? Paano maibibigay sa'yo kung walang katapatan? Sino bang magsisiksik? Sino magliliglig? Yung tao bang nagsalita sa'yo o ang hindi mo nakikita na pakikipagtotohanan mo at pakikipagtapatan mo? Ang mahal, pawang katotohanan ang tinuturan ko. Magagalit ang hindi totoo. Subalit ang pawang katotohanan, buklatin nyo sa banal na aklat, masisilayan yung lahat. Kung ano ibig kong ituran, ipalagay sa inyong lahat. Malaya kayo sa pagtungo nyo sa dakong ito. Malaya kayo sa paglisan sa dakong ito. Walang puwersahan na nag-akay sa inyo. Walang puwersahan na nagbitbit sa inyo. Sapagkat ang layon at nasa ko, bumukal sumibol sa puso nyo at wag lamang sa nasang pagkatao. Sapagkat ito ang layon ko. Ito ang pagnanasa ng Ama, ang makipagtotoo ang mga anak niya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Katulad ng mga bulaklak, ang rose, ang bulaklak na rosas ay may tinik. Subalit inalis na, no? Ano nga bang tinik ang hindi mayaalis? Ano nga bagang tinik na hindi nakasusugat?
Subalit ano namang sugat ang hindi napaghihilom at napapaampat na pagbabahaw kung loloobin ng Ama. Kaya lamang lumalalim ang sugat ng tao kung ganang pagkatao. Subalit kung bilang kaloob ng Ama't nanaisin niya, walang lalalim na sugat. At kapag ikaw naman ay naging tapat sa Kanya, pati sugat ng puso mo'y gagamutin niya. At pati tinik na nakatirik ay bubunutin niya. Buhay ba ang Ama? Kaya, mahahambing ka sa bulaklak na namumukadkad. Ang tikom mong isip, bumukat na sidla ng pangunawa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At tulad ng mga rosas na ito, pinaliwanag na sa inyo. Ganyan ang magiging buhay ng tao kung kikilalanin ng Ama. Magkakaroon siya ng masagana, kalinisan, at kaliwanagan. Masaganang pag-iisip na may pangunawa, masaganang galak na may tigib ng pagmamahal, masaganang pamumuhay na hindi ka magnanakaw. Sa kalooban ng Ama, ang lahat na pangyayari niya. Kung ang parang nawalang nagtutubo, sumisibol ang damo at nagbubunga pa. Kahit damo lamang siya, magbubulaklak pa. Kahit damo lamang siya, pinahahalagahan ng Ama. Ikaw pa kayang anak niya? Ang hindi niya pahalagahan kung tapat at tuwirang kikilalanin mo'y siya. Yamang buhay mo'y hiniram at pahiram lamang sa'yo. Alalahanin mo, may wakas ito. At sa bawat araw ay pahalagahan ang kanyang aral, ang salita na nagbibigay buhay. Sapagkat di lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Mga nagpahalaga, inudyukan ng damdamin, inudyukan ng kaisipan na mag-ala ng mga bagay. Subalit ano nga ba ang bagay na ito? Bagay lamang ito. Na kapag hinawakan mo, hindi magiging salapi. Na kapag tiningnan mo, hindi magiging ginto. Na kapag tiningnan mo, walang sasakyang makikita ka. Na kapag tiningnan mo, wala kang makikitang ulam o prutas. Subalit kapag pinanghawakan mo ang salita ng Ama at ang larawan ng kanyang anak ay tinagurian mong banal na pinagahari mo sa puso mo, may liwanag na magagawa sa iyo ang kahiwagaan na tinataglan. Ganyan din yan. At kung ang malusog na pangangatawan ay nasa tao at patuloy nakikibaka lumalaban sa buhay na may kalusugan ng pananalig at pananampalataya, na may matindig at matibay na titindig sa pagtitiwala sa Ama, hindi kaya tulad ng rainbow na makulay. Kung pagmasdan, yan ang buhay ng anak ng Ama, na sa kanya'y may kasiyahan at patuloy na umaasang hindi niya pababayaan. Kung ang mga tela ay naisusuot, nagagawa ring disenyo. Ano nga kaya ang mga nilikha sa lupang ito ng Ama na hindi magagawang iganda sa pananaw ng tao at maging maganda sa pananaw ng tao? Katulad nito, kung sisibol sa buhay mo ang liwanag at diretso ka sa pananampalataya mo sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ang kaplastikan ng pag-uugali mawawala.
sisibol sa puso mo'y pagmamahal, tunay na magiging kaaya-aya ikaw sa amang dakila. Kaya't kakamtin mo ang liwanag at tagumpay ng buhay. Iisa ang bungo ng tao. Iisa ang isip. Ang pagmumula ng pag-iisip. Itong bungo, itong sentro. Subalit dalawang sentido. Subalit ang puso mo'y iisa. Kung mula ulo hanggang talampakan, mabubuo ang pananalig at pananampalataya mo sa Ama. At ang pananaw mo sa lahat ng sandali ay ang mga gawa niyang kay butit kay inam. Ikukulong ka sa bisig niya ng pagmamahal. At kailanman ay hindi ka pababayaan, laging kikinang ang iyong buhay. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, at ang rosaryo naman ay ginawa ng tao. Aluminous, kahit na madilim, makikita. May liwanag. Kung ang gagawin mo sa buhay mo, ang liwanag mo'y Kristo't Ama. Habang tinatahak mo ang daigdig na ito, na dinadaanan mo ang hapis, nakakasadyad ka sa tuwa, nagkakaroon kang luwalhati. Subalit, ang lahat ng bagay ay nagkakaroon ng halaga kung binibigyang kabuluhan. Kaya isakbit mo man ito sa lig mo, kung di ka naman marunong magdasal, parang pangiti mo lang yan sa katawan. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mga mahal, nawa ang pakinabang ninyong kamtan ay walang katapusan. Habang kayo'y nabubuhay, makinabang kayo sa amang mahal. Habang kayo'y nabubuhay, taglayin ang kanyang pagmamahal. Habang kayo'y nabubuhay, magliwanag kayong lubusan. Habang kayo'y nabubuhay, manahan kayo sa kanyang piling. Sa pamamagitan ng Espiritong Banal, hanggang sa kayo'y lumisan sa daigdigan, itatawid pa rin kayo sa buhay na walang hanggan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Yamang naituran sa inyo ang marapat, mga mahal ko. Ano man ang sambitin ko kung tulog ang diwa nyo. Walang mananamnam ang puso nyo, maaabot ang isip nyo. Subalit kung lahat ng tinuran ko'y tumagos sa kalamnan nyo, mararamdaman nyong nangusap sa inyo'y buhay na totoo. At tuwirang kikislot sa puso nyo ang pag-asa at ligaya. Mabubuhay ang pagmamahal, magagalak kayong totoo. At sa pagmulat ng umaga, laging kayo'y may pag-asa. At di napaparam habang kayo'y may buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Inaantok na po ba kayo? Tingnan ko nga ang dako ito. Yung mga lagado, naantok na. Si Jeff, mulat pa. Kumusta po kayo? Naku. Mga Caps, pagpalain kayo. Buhay pa ang Diyos. Naku, mga chapter ng Mapaniki. Salamat naman, nakabuo ng isang chapter. Sabi ko sa Panginoon, Divine, nilakbay ang iyong larawan, pinahayo mong tuwiran, ilan buwan, taon ang binilang, ba't ganun ang iyong mga tinunguhan? Anak, yan ang aking katotohanang sasambitin sa iyo. Sapagkat ikaw ang tinanggap, hindi ako.
Ikaw ang tiningnan, hindi ako ang hinanap. Ikaw ang pinakinggan, hindi ako. Kaya nang ikaw'y nawala doon, sila rin ay wala sa akin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pagkat kung hinanap nila ako, nakabuo sila ng gawain nila. At mapalad yung nakinabang. Salamat naman. Kahit hindi nakabuo, may mangilan-ngilan. Salamat mga taga Kalantipe, taga Dalayap, taga Mapaniki, taga Baliwag, hala pala. Baliwag. Mabuti pa yung chapter ng Nabota. Ay, Valenzuela. Hindi mas sila nalakbayan ng ilang buwan, isang araw lang. Pero nakabuo. Congratulations sa inyo, mga Valenzuela chapter. Sa bahay pare, sa paligid. Di nakataka-taka yun, ano? Sapagkat pag lahat ng tagapaligid naririto, hindi magaganap yung nasa Biblia. Ano po? Kailangan maganap yun. Kaya, tingnan ko yung tagapaligid. Isa. Dalawa. Taga Nabotas. Aba. Paligid. Tatlo, may 5, 6. Wag na po kayong magtaka doon. Sapagkat maliwanag na tinuran sa inyo, kung lahat ng tagapaligi ay narito ngayong oras na ito, hindi po totoo ang gawain ito. Yan ang pakatandaan ninyo. Sapagkat walang dinakila sa sariling bayan ang isang propeta at maging ang Kristo. Buhay bang Ama? Subalit, kaya nga naganap. Ipakita mo naman ang ginagawa mong kahiwagaan sa ibang bayan. Bakit dito hindi mo magawa? Ba, sinabihan pa. Hindi na natakot, ano? Yan ang hindi nakakakilala sa Espiritu ng Ama. Sapagkat kung kilala lamang, hindi uutusan. Sapagkat kung kilala lamang, di sinsanay na uri, nasuri. Abay, dati kung kilala nga, iyan hindi naman ang gagamot, ba't ngayon ang gamot? Siguro kayo mayaman. Baw. Buhay ba ang Ama? Mga mahal! Kay buti ng Ama, kay dakila niya, kay huwaga niya. Kaya pakatandaan ninyo, kung kayo ay maglilingkod, ihanda nyo ang sarili nyo sa sariling bayan nyo, huwag kayong maganap na kayo ay tatanggapin lahat. At huwag din kayong magalit. O, taga Valenzuela. O, mga taga Mapanike. Huwag na kayong magtaka kung maraming nagchit-chit-chit sa inyo. Huwag na kayong magtaka kung kayo pinagtatawanan sa inyo. Huwag na kayong magtaka. Pero alam nyo, ang mahalaga, kahit sila'y nagtatawa, nag-chit-chit-chit-chit, mahal nila kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kumisan kasi may taong ganito kunwa-kunwari lang. Pero ang totoo ng damdamin ay lumalaban. Hindi lang kayang tanggapin. Pero nagtataka. Nakapagtataka, takang-taka. Hindi lang makatanggap ang damdamin. Basahin nyo rin sa banal na aklat yan. Ano sinasabi ng mga tao? Saan kinukuha niya ang mga salitang iyon? Saan niya kinuha ang kapangyarihan yon? Ay kay Satanas Kaya maliwanag na tinuran, si Satanas ba ay palalayasin ang kapwa niya Satanas? Oh, kayo ba? Tingnan nyo nga katabi nyo. Kung nasa mabuti kayo ngayon, palalayasin nyo yung antok nyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mamahal, katotohanan ng sakit tinuran, ang may pandinig ay nakarinig. Mapapalad ang nakikipagtotoo, hindi nagpapatalo sa kapwa-tao. Sa mabuti nakikipaglaban at nakikipagganap sapagkat alam niya ang kanyang tinanggap
ay Diyos ng lahat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat kung walang patitigibin at pag-aalabin ng tapang ang Ama, walang makikipagtotoo sa mabuting gawa niya. Sapagkat kung walang patatapangin at pagtitibayin ng isipan, walang maglalahad ng kabanalan. Sapagkat kung walang patatapangin ang damdamin at kalooban, walang magmamahal ng tapat sa kapwa niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya mapapalad ang natitigim ng katapatan at patuloy na pinagsusumakitan, pinagsusumikapang ito'y tuptin at gawin. Hindi mo ginawa yan dahil sa kapwa mo. Ginawa mo yan dahil sa Ama mo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaong baga, muli ang may pandinig ay nakarinig. Paghahari walang kamatayan, pagmamahal ay walang hanggan. Taong aking mga minamahal, kaya kayo'y magnilay, magbulay sa tinuran. Yamang inyong narinig, inyong pakanamnamin, upang sa kibuturan ng inyong kalooban, manahan at magmahal kayong ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Para po yung mata nyo, yung mga bilasang isda. Wala naman kayo sore eyes, pero buhay po ba ang Diyos? Tingnan ko po kung may mga bilasang isda. Ay, Panginoon ko. Pero alam nyo po, wag kayong mahiya sapagkat patotoo lamang na nagsakripisyo kayo noon, ano? Sapagkat kung di kayo nagsakripisyo, wala kayong mumulang mata niyan. Sapagkat mahimbing na ang tulog nyo niyan sa banig, ano? Sa kama, sa katre. Dahil po naririto kayo, talagang patotoo lamang. Pag hindi kayo inantok, talaga na lang na talagang mahirap po labanan ng antok, ano? Pero alam niyo po ba, pag nilabanan niyo yan dahil sa Panginoon, aba, nakapasa kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung nakapasa kayo, o sige, nag-take ka ng board exam, nakapasa ka sa board, sinong maligaya? Yung bumagsak o yung pumasa? Aba, di gayon din po ngayon. Kung nakapasa kayo sa pagsusulit, uuwi kayong masayang masaya. Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kanino naman po kayo magbibigay pagsusulit? At sino naman ang magbibigay ng pagsusulit sa inyo? Kailangan naman si Apo Kunching ay isulit kayo. May sulit pong apelyido dyan. Pero walang isusulit sa inyo si Apo Kunching. At di kayo isusulit ni Apo Kunching. Kaya kayo mismo, sa gawa nyo, doon kayo pinagsulit at kayo'y magsusulit. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nainip na po ba kayo? Pero inaantok na po. Iikot mong mata, o Kunching ko, makikita mo ang tulog na tao. Yan ang totoo, mga anak ko, mata nila'y kurap na ito. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, sige po, kayong kukurap-kurap na para kayong maniking. Para kayong mga, yung bang manikang close open ang mata. Pero alam nyo po, nakakatuwa kayo. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon sa inyong pagbabata, sa inyong pakikiisa. Kanina nga po, habang pinadadama sa akin ng kayo ay dumadami na, nararagdagan na yung upuan, tanong ko Panginoon, napakabuti mo. Sadyang ikaw ang nagbabalangkas ng lahat. Sa totoo lang po, kahit yung unang araw ng anibersaryo, hindi ko naman po sinabing magdiriwang tayo Subalit nang dahil sa mga damdamin ng mga naglilingkod, sila ang nagbigay ng,
sabi nila, anniversary ni Apo Sabi, Mamang, nagugulat ka. Siyempre po nandun na, pinabatid na, bay luluwal ka. Pero sa katotohanan lamang po, ito'y pagsubok sa ating lahat. Hindi lang po sa inyo, maging sa akin. Kung ako po ba ipagpapatuloy natin yung ganitong sitwasyon na o ganitong kaganapan na bakit ba para tanga tayo sa pananaw ng iba niyan? Totoo po. Sa ibang pananaw ng walang pangunawa at hindi naunawa ng ating ginagawa, ay siguradong tanga tayo. Ano ba kang kalokohan ng mga ginagawa ng mga iyan? Ano ba kang anibersaryo pang napupuya? Teka, kung ano-ano pa kang ganitong ginagawa. Subalit, alam niyo po ba, ang katawa-tawa sa tao'y kalugod-lugod sa Ama. Ang kamangmangan sa lupa, katalinuhan sa mang dakila. At ang katalinuhan sa lupa, kamangmangan sa mang dakila. Nasa banal na aklat din po yan. Hanapin ninyo. Magsipag lang kayo, mababasa nyo lahat yan. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. May tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong, pero gutom na po kayo. Parang may niluto yung mga Kaps. Maraming salamat sa inyo, mga Kaps alagad. Kung ano man ang pinag-isahan ninyo, bahala ng Ama na gumanti sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? At dyan po napapatotohanan ng Amay buhay. Mula sa simula ng gawain ito, hindi pa po ako namoblema. Hindi pa po ako nabigatan. Hindi pa po ako nahirapan. Na sinolo ko na nagpasan. Na natigib ako ng luha dahil hirap na hirap ako kung paano pagbabalangkas, kung paano gagawin. Lahat binabalangkas ng Ama. Binubuo niya, sinasaayos niya, binigyan niya po ako ng mga makakasama na nakakasama ko dahil siya ang aming kinasama. Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, yan ang pawang katotohanan. Kaya dito napapatotohanan ng Ama na ang gawain ito'y sadyang mula sa Kanya. Sapagkat kung hindi nga, abay, kung ayaw nyo, ayaw ko rin. Kung gusto nyo naman at ayaw ko, wala rin kayo magagawa. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po ba yan? Totoo po yan. Kung gusto man ninyo at ako'y ayaw ko, wala rin po tayong pagdiriwang. Sapagkat ako ay ayaw, de kayo'y gumusto. De kayo ang maglingkod, de kayo ang sumunod. Subalit, kung papaano po kayo tumanggap, ako rin na may tumanggap. Kung papaano ako'y nagbahagi, binahagi lang din po ito sa akin. At kung papaano kayo nakinabang, una lang ako nakinabang sa inyo. Kaya't kung patuloy tayong lalaban, pare-parehas tayong magtatagumpay. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tandaan po ninyo, hindi akin ito. Para sa ating lahat ito. Hindi ko sinolo ito kailanman sapagkat hindi akin ito. Ito'y bahagi lang sa akin at binahagi lamang ng nagbahagi. Kaya kung paano pinamamahagi ito, libreng binigay, libreng pinamahagi. Subalit, anuman po ang inyong kusing na binahagi, hindi man may balik ng isang apo kuntsing, ang amang nakakita, ang amang nakabatid, ang siyang magbigay sa inyong lahat. Sapagkat, kung ano man ang ginawa ninyo, may ginawa rin ang isang apo kuntsing. Kung hindi sa salapi at bagay, tanging Ama lamang ang nakakaalam. Kaya't sa inyong lahat na mga gumagawa, pare-parehas tayong makinabang. Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May tanong po ba kayo? Kung wala, halina kayo, mga anak ng Ama. Tia Elena, Mami Beth, kapatid na Josie, kapatid na Marisa, Berhel, Teacher May. Huwag po kayong magtaka kung bakit sila, sapagkat kung sino tinatala, sila po ang tatawagin. Maliwanag din ang katotohanan, hindi tao ang namimili at di tao ang magpapatupad. Sapagkat kung sila'y tatawagin at hindi sila karapat-dapat na sa inyo ay magbabahagi, ano po ang gagawin nila? Kaya sa inyong lahat, pagarian kayong ganap. Kapatid na Nora,
Paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Rowena, Josie Tulpo, pumarini na kayo. Pagharian ng bibig ninyo ng dapat ipangusap nyo, sisibol sa isipan, ibubuka ng labi nyo. Maghari sa katauhan ang bawat isa sa inyo, mapuspos ng liwanag at kapangyarihan ng Ama, upang sa gayon ang bawat lapitan nyo, anumang daladala nyo, pakinabangan nilang masigit sa inaasahan at inaasam nila. Pagpalain kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang kasiyahan, magalak ang bawat isang tumanggap na ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Salamat sa inyo. Mamahagi na kayo. Mga kapatid ko, ang tanging hiling ko, kayo'y magdarasal upang matuwa Diyos Ama nating lahat. Kapag natapos na bakasyon ninyong lahat, kasama ko kayo. Mahal ko kayo, mga kapatid ko, hindi hahayaang matukso ng iba. Laging kasama nyo, ngayo't kailan pa man, walang katapusan. Pagtulong sa kapwa, nais ng Diyos Ama, at mag-alay ng kapatid ninyong mahal. Ganap ninyong gawin, marapat kanino man. Gawin ninyong ganap, bukas sa kalooban. Mahal ko kayo, mahal na mahal ko, hindi mapaparang magpakailanman. Walang katapusan, sa inyo'y inyaalay, pagpapalang mainam. Katotohanan lang, sa'ki sa inyo'y alay, walang hangganan, magpakailanman. O mga mahal, kayo'y magnilay, kayo'y magbulay, magtantong tuwiran, walang katapusan, bahagi sa buhay, noon, ngayon at kailanman, di mapaparam. Mahal na mahal ko, mahal na mahal ko, kayo tao, yan ang totoo. Pakatandaan nyo, katotohanan lang aking tinuturan. Walang layon ako, ni walang nasa ako, kundi masyahan kayo at mapagalak ko. Mailigtas ang mga kaluluwa, mapagtibay kayo sa pananampalataya, mabuhay na ganap ang inyong pag-asa, magliwanag kayo habang nabubuhay, liwanag na hindi kailanman mamamatay, na sa inyo kung tatanggapin, mananahan sa buhay, marapat na magaganap sa inyong magliwanag na kayong lahat. Katotohanan lang aking tinuturan, walang nasa ko, layon kailanman, kundi ang kayo'y mabahaginan ko ng tunay na marapat, na kamtin ninyong lahat, yao'y walang dilit, iba kailan pa man, kundi espiritu na walang kamatayang mula sa Ama, at di mawawalay
di mapaparam sa sandaigdikan. Halina kayo, namnaming tuwiran, inyong madarama. Salamat sa inyo, sa inyong pag-aalay, sa inyong pagbabata, sa inyong pagtungo. Di ganang kayo ang may pagnanasa na kayo'y pumarito, kundi nga ang Ama, kaya't kung yamang siya ang tinanggap nyo, manahang ganap na sa mga puso nyo. Yan ang katotohanan, mga minamahal, patutotohanan niya kung tapat kayo. Kakamting lubos nyo ang hindi naasam na higit pa sa buhay. Ihuhulagpos kayo sa lahat ng balaki, makatatahak kayo dito sa daigdig nang may katapatan at katotohanan, kung nanaisin nyo at mananahan sa inyong mga banal na sakialay, mga salitang marapat pagnilayan. Mahal ko kayo, yan ang totoo, mga minamahal, inyong madama, upang patuloy niyong asamit asahan, Diyos Amang mahal. Yan ang katotohanan, aking mga mahal. Ang bawat araw sa inyo ay alay, wagas na pagmamahal na walang kamatayan. Naway mabuhay lahat sa inyong damdamin. Katotohanan lang aking tinuturan. Anong dapat na makamtan, anong dapat pagbulayan, yan ang dapat niyong mithiin. Ang salita'y kamtin upang ganap kayong magkaroon ng pagtitibay sa pagtahak sa buhay, sa lakbayin sa buhay, sa pakikibaka sa buhay. Maging lubos kayo na matapat sa Ama, upang niyang sa inyo'y mapakita buhay na buhay siya at hindi nawawalay, kailan may di mamamatay. Kalingan niyang walang humpay, hindi kayo iniiwan, bagamat di nyo maramdaman kung magkaminsan sa inyong pasanin sa buhay, na kayo'y nahihirapan, damdamin nyo'y nasasaktan, na kayo'y naguguluhan, isipan nyo'y nalilito. Pawang katotohanan ang Ama ang tanggapin, liliwanagin niyang ganap ang sa inyo'y nadidimlang isip na kung ano kaya't kayo'y nawawala sa gawin ninyo, mga anak niya, ang marapat sa tuwina
makikitang lubos nyo ang ligayang dulot niya na kailanman hindi kayo mawawala. Pagkat siya'y buhay, na buhay kailanman. Mamahal, ang simbolo ng bulaklak na yan ay napakarami ang kahulugan. Lapit po kayo dito, mga minamahal. Sa inyong pagpapagal. Salamat sa inyong mga alay. Salamat mga kanan. Inyo. Ay nagpasalamat sa Ama. Maraming salamat din sa inyo. Rameneyahanam. No kaya helle yanahanam. At charakamahalle hette marha. No karaman. Ne karamaneyahana. Pagarian kayo mga anak. Kayong may tinik pa sa buhay, panaligan yung tinanggal na. May tinik na sakit ng loob, panaligan yung nabunot na. May tinik ng lumbay, panaligan yung nawala na. May tinik ng hirap, panaligan yung naparam na. Nasa sa inyo yan para maganap. Wala sa Ama, kundi sa inyong lahat. Sapagkat kung paano ang tao'y nagbabago ang pag-iisip, ang Ama, kapag binadyaan niya ang tao at nagbago at nagsisi, ang kanyang hindi mainam na dapat ay gawin, pinagbabago ng pagmamahal, pinabubuti man din. Pakiabot sa lahat.
again. Tinanggal na ang sagabal. Nilaga mo yan. Buon at sinariwa. Kung pagmamasdan ninyo, walang kwenta, walang silbi. Pag nalanat yan, wala na. Subalit, sa nagdudulot ng kahalagahan, lantaman yan, may kabuluhan pa. Kung ituran ko ba sa inyo, na balang araw, ilan sa inyo magkakaroon ng sasakyan? Makakapaniwala ba kayo? Sapagkat kung ang tubig, tigang na tigang ang lupa, pag niloob, naglulusak. Walang matapat sa pagtanggap na hindi naganap ang lahat. Anong alay ang kukulangin? Anong inalay na magkukulang? Anong gawa ng Ama na kulang? Kailan siya nagkulang? Hindi kailanman. Sa makatwid, ang tao ang nagkukulang sa pananalig at pananampalataya, ang tao ang kulang sa gawa at pag-ibig sa Kanya, ang tao ang nawawala ang tiwala, subalit ang Ama, walang katapusan ang paglalahad sa lupa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Di man tuwirang kayo'y dinataihan ng palad na ito, at ginawad sa inyo bendisyon ng kamay. Subalit kung tinanggap nyo ang bendisyong di nasilayan, mula ulo hanggang talampakan, tatagos hanggang kalamnan. Pagharian kayo't mapuspos ng ganap, sa pag-ibig kayo'y maging marapat, sa pagtanggap kayo'y maging dapat, pagliliwanag makamtan ninyong lahat. Kung papaano ang pagsibol ng araw, pagsilay sa pagbubukang liwayway, gayon din ang liwanag na sa inyo'y kakamtan, kung tuwirang amay, di nyo kaliligtaan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
Sa inyo pong lahat, magandang umaga. Hindi na po gabi madaling araw na. Ay, wala pala ako rin. Pero sigurado mag-aalas 2, Tama po ba? Anong oras na po? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Dahil ang Diyos ay buhay, pati tik-tik ng orasan ay nasisilayan. Ang utak mo pa kayang di niya mabilang kung anong laman at di niya mabasa kung anong pinapasok sa isipan. Kung ang lahat ay nasisilayan ng mata, ang amay nakakakita hanggang kaloob-looban ng inyong katawan. Sumayinyong paghahari, mapuspos kayong lubos. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayo sa liwanag ng buhay. Tayo na po.